Kita po yung aking screen. Nakikita po ba? Nakikita po. Oh, wait lang po. Itago lang natin yung hide floating control and then amen na po. Ginawa ko pong host si Sismina para just in case na meron pong mga may nagbablock sa PowerPoint. Amen. Ayan po, no? Ang atin pong topic is tungkol sa gates of hell, no po? Ito po ay isang topic na hindi masyadong nabibigyan ng tuon, no, sa Bible. Pero napakahalaga po nito. Kasi marami po ito na mga babaliing kasinungalingan at marami rin po itong ituturong katotohanan, ano po, kung ano po yung kaganapan po dito, ano po. Ito po ay makikita natin sa Matthew chapter 16 verse 13 to 19. Ano po? Kasi merong mga ibang religion na kiniklaim itong Bible verse na ito. Ito ang kanilang Bible verse, sabi po nila. Ano po? At napaka ano po nito, napakagandang topic po. So pakinggan niyo pong maigi. Ano po? Kung meron po kayong mga kaibigan dyan, pwede niyo pong anyayahan. Ano po? Para po mapakinggan nila. Ang tanong po natin dito ay, sino si Jesus para sa iyo? Ano po? Yan yung tanong natin. Sino si Jesus para sa iyo? Paki-interrupt lang po ako pag medyo hindi po maliwanag yung mga nasasabi or kung merong hindi po mga nakikita sa PowerPoint kasi nakaharap po ako ngayon sa PowerPoint, yung PowerPoint lang po ang nakikita ko. Napakahalaga po kasi na tanong ito, no? Sino si Jesus para tayo, no? Kasi yung iba, sinasabi nila si Jesus ay hindi Diyos. Si Jesus ay tao, no? Si Jesus naman, kinikilala nilang, minsan si Jesus kinikilala nilang Diyos, no? Pero parang hindi naman masyadong pinagtutuunan ng pansin. Ano po? So, kaya mahalaga yung tanong na sino si Jesus para sa iyo or sino si Jesus sa iyong buhay. Ano po? Yan po kasi iikot yung story natin mamaya. Ano po? Ito po yung tagpo sa Matthew chapter 16 verse 13 to 19. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao, no? Andun yung kanyang mga alagad po, yung mga disciples. Nandun pumunta po sila sa Caesarea Pilipos, no? Sa Caesarea Philippi. Mamaya tatalakayin natin kung saang lugar po yan, no? Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga taong naroon, sabi niya. At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Ang sabi naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabi pong kayo si Jeremiah o si Jeremias o isa sa mga propeta. No, kasi yun po iba-ibang sagot, ano po. Maraming nagsasabi, ganito si Jesus ganito, hindi siya Diyos, tao lang siya. Marami po nagsasabi ng ganon, no po. So let's study this Bible verse, no, kung saan ni-reveal mismo ng Lord, no, ni Jesus mismo kung sino po siya, no. Ni-reveal ng God the Father kung sino si Jesus, no po. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sabi niya sa mga alagad niya. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, no? Amen. Yun po ang sinabi ni Pedro, no? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, no? Ang Kristo, no? Ang Christ, no? The anointed one, no? Ang siyang darating para sa pagliligtas ang anak ng Diyos. Yun po yung sabi ni Peter, no po? Ito naman po ang sabi ni Jesus, ano po? Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, no? Sapagkat hindi laman at dugo, ang ibig sabihin hindi tao, ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking ama na nasa langit. Amen. Ano po, sabi niya, hindi tao o hindi laman at dugo ang naghayag nito sa iyo kung bakit mo ito alam, no? Kundi daw yung ama niya na nasa langit ang nagpahayag kay Pedro kung sino siya talaga. Ano po? Kasi walang may alam kung sino siya, ano po? At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades or ng impyerno ay hindi makakapagwagi laban sa kanya, no? Let us pray for a while po muna. Lord, maraming salamat sa iyong word, Lord. Turuan mo kami ng iyong banal na spirito. Ipaliwanag mo po sa amin to, Lord. Dahil alam namin, hindi namin kayang intindihin ng iyong word kung wala pong Holy Spirit, Lord. Guide us with your Holy Spirit in the mighty name of Jesus. Amen and amen. No po, yan po yung sabi, ano? Tatalakayin po natin maigi kung ano po yung mga tinabi po dyan. No po. Unang-una po, bakit nga ba doon tinanong ni Jesus yung sila Peter no kung sino siya? No po.
Kasi signifikante po yung lugar dito sa settings na ito, no? At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang sabi ng ibang religion, sila daw yung tinutukoy dito, no? Ito yung verse na ginagamit nila. Na sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Sila daw po yan, sabi nila, no? Sabi ng ibang religion, no? At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Pag-aaralan po natin mamaya kung ano pong ibig sabihin ng mga yan. Ano po? Again, yung place po. Saan po ba yung lugar na yan, no? Ito po ay Caesarea Philippi, no? Tinatawag po itong lugar na ito na the place of idolatry. Alam niyo po ba kung gaano kalayo yan from the Sea of Galilee? Kung saan nagkaroon ng ministry si Jesus, dito po sila, paikot-ikot sila dyan ng mga alagad, no? Pero pinili nila na maglakbay ng 91 kilometers para lang tanungin ni Jesus, no? Kung sino siya, no? Para lang sabihin ni Jesus kung sino siya. So, bakit kailangan na doon sa lugar na yon sabihin ni Jesus kung sino siya, no? So napaka-interesting po niyan. Bakit nga ba doon? No? It's 91 kilometers or during that time, wala naman po silang tatakyan. So, ang estimated po niyan, isaabutin po yan ng 18 hours to 24 hours para lang po makapunta po dyan sa may Mount Hermon. No po? Kasi yung lugar po na yan, yung Caesarea Philippi, ay nandoon po sa Mount Hermon po. No? Amen. Yun po, ganun po yung senaryo. So, ang tanong, bakit nga? Ang layo pa ng pupuntahan nila para lang tanungin niya sina Pedro at sasabihin niya kung sino siya. No po? Yun po yung ano niya, no? Ano nga po ba ang dahilan, no? Kasi po yung lugar na yun, ang sabi nga natin, it is a place of, no, idolatry or ang ibig sabihin po, yan po yung mga lugar ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. No po? Tinatawag po rin niyang Baal, no po? A place in ancient Israel, Baal God, ang tawag po diyan. Meron po bukas ng mic si Mina, pwede po close. Was a Canaanite town in the valley of Lebanon at the foot of Hermon. Ano po? Near the source of Jordan River. Mababasa po natin yan sa Joshua chapter 13, 5, 11, 17, and 12 and 7. Ano po? Paki-close lamang po yung mga microphone ng iba, no? It was the most northern point, no? Sa itaas po yan ng mga lugar na nasakop or na-conquer nila Joshua. Ano po? It is probably derived its name from the worship of Baal, no po? Kaya nga po tinatawag din yung lugar na yan na Baal God, no? Ang sabi po diyan kasi diyan sa lugar na yan sinasamba po si Baal, no? O yung Diyosan ng mga Canaanites, no po? Ayan po siya, no? And then sa lugar din po yan, tinatawag din po yan na Grotto of Pan, no? Grotto of Pan. Kilala niyo po ba si Pan? No po? O, kilala niyo po ba si Peter Pan? Amen? Doon po kinuha yung ano na si Peter Pan, no po? Si Pan, yun po yung tinutukoy po diyan, no? Si Pan. Sino si Pan, no? Alexander the Great and Pan. In the 300 BC, Alexander the Great declared Pan as the son of Zeus, no? Si Pan daw ay anak ni Zeus, no? In the foot of Mount Hermon in Banyas, the same place, no po? The same place diyan, dineklara ni Alexander the Great na si Pan ay anak ni Zeus sa Caesarea Philippi. Sino po si Zeus, no? Si Zeus po was the king of the Greek god, no, who lived in Mount Olympus. He was the god of the sky and thunder. His symbols includes the lightning bolt, the eagle, the bull, and the oak tree. He was married to the goddess Hera. So, hindi po diyan nagsimula yung Zeus Mariosep, ha? Yan po si Zeus. Amen? Ang sinabi po natin dito, balikan lang po natin, Jesus po, ang sabi ni Alexander the Great, si Pan daw ay anak ng Diyos. No? Si Pan ay anak ng Diyos na si Zeus. During that time kasi ang sinasabi nila, ang Diyos daw ay si Zeus, no? The great God, si Zeus po yung sinasabi nila. At during that time, sa paanan mismo ng Mount Hermon, no? In the same place where Jesus and the disciples, no? Nandun po sila, no? Doon din po diniklara ni Alexander the Great na si Pan daw ay anak ng Diyos, no? Or anak ng the great God na si Zeus. Amen. So yun po, nagkakaroon ng linaw, no? Kung bakit sila pumunta doon, no? Kasi doon pala, sumasamba yung mga tao kay Baal, no? At doon din sa lugar na yun, diniklara ni Alexander the Great na yun ay lugar ni Zeus, ni
ni Pan, no? Si Pan po ay God of fertility. Ano po? Tinatawag nila, may banggitin din natin, no? Sabi niya, etong lugar nito ay para kay Pan, no, na anak ng Diyos or anak ni Jesus. Amen. No, yung po ang sinabi po ni Alexander the Great, no po. Ayan. So, ang tawag po sa lugar nila na yan, during that time, ganyan po yung itsura niya, no? The Sanctuary of Pan, no? On the left side, Grotto of Pan, Grotto of Baal, yan po, no? Temple of Augustus, yun po, no? Diyan po, nagkakaroon ng mga pagsamba kay Baal, no? During that time. Ito naman pong bandang nasa gitna, itong rock formation where Jesus stood with Peter, andyan po yung tumayo po sila Jesus dyan. At dyan niya po tinanong, ano ang sabi ng mga tao tungkol sa akin, sino daw ako? Yan po siya nagsabi nun. At tinanong niya, di ba, para sa inyo, Peter, Simon, Pedro, sino ako? At sinabi ni Peter, no, na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen, no? At ang sabi ni Jesus, Peter, hindi ang tao o hindi dugot laman ang nagsabi sa iyo niyan, kung hindi ang aking Diyos Ama na nasa langit. Amen, no? Yun po yung senaryo kung bakit diyan po ginanap. Ito po yung temple ni Jesus, yung banda rito. Ito naman po sa bandang kanan, yung place of dance ritual for Pan. Ibig sabihin, yung mga tao na sumasamba kay Pan at kay Jesus, diyan po sila sumasayaw-sayaw para magkaroon ng anak or yung mga walang anak. At diyan din po nagkakaroon ng mga pag-aalay, ng mga pagpatay ng mga anak, iaalay yung dugo para kay Pan at para kay Jesus. So yun po yung lugar na yan, no? Yun po yung lugar na yan, no? At tinatawag po yang the final name for this place is Gates of Hell. Amen. Kaya po sinabi ni Jesus na sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at hindi makakapanaig ang mga pintuan o mga gates ng hell. So, ibig sabihin, ang tinutukoy niya po diyan ng mga gates of hell, yung po mga nandiyan, yung mga rock formation na po nandiyan, no? Kaya sinasabi niya hindi makakapanaig ang Hades, no po, ang gates of Hades, no po. Alam niyo po ba na merong yang hanggang ngayon isang nandiyan yan? Walking where Jesus walked on a sunny day in the extreme north part of Israel, just a few miles from Lebanon, a few more miles from Syria. Behind me is a place where we know Jesus came. We're told in Matthew 16 that he came to Caesarea Philippi. That's where we are right now. And on the outskirts of this major city was what's behind me. It was known at the time as the Gates of Hell. And so in the conversation with Peter where he says, "Who do you say that I am?" And Peter says, "You're the Messiah. You're the one promised to come. You're the Savior that we've heard about. That's who you are." Jesus said, "Blessed are you." And then, of course, Peter goes Peter on us, and that happens in the next few verses, and Jesus has to rebuke him. And they were probably walking by this temple behind me. Now you're seeing the cave where the god Pan, the Greek god, was worshipped, and where children had been sacrificed. This was Baal worship here too. Herod, in the time of Christ, had even built a temple here to help people worship pagan gods, even though he claimed to be a practicing Jew. And Jesus dismisses this as he's walking by after he's acknowledging that he is the Messiah. He is the one who was promised to come. And Jesus says, "The gates of Hades, hell, shall not prevail. But my kingdom, and on this rock, I'll build my church. And these gates are not going to prevail against it." Now, isn't that incredible? That he chooses this point in time, this very evil place, to proclaim again his divinity. And he's on his way after this to Jerusalem the final time. He's going to die. And yet, one more time, he shows the disciples, and us, the disciples today, who he is and who he came to save. Amen. So nakita po natin yung eksaktong lugar. Ito pala ay existing na lugar, no? Hindi pala ito isang kwento o isang alamat lang kagaya ng sinasabi ng iba. Ito ay isang totoong lugar na kung saan hanggang ngayon is pwede mong puntahan, no? Here are the 5 niches in the rock formation. Just stood here in Matthew 16:13 and said he would build his church on this rock and the gates of Hades would not overcome it. Yan po yung mga gates kasi na sinasabi, no? Yan po yung tinutukoy ni Jesus. So tatalakayin po natin ano pong ibig sabihin, no?
ng mga verses na binasa po natin kanina. Po. Ang mga revelation na makukuha natin dito, ang number one revelation, sabi ng iba kasi ang problema ng lipunan is ganito, ang problema is ganito. Alam niyo po ba na ang pangunahing problem ng society is idolatry? O yung pagsamba sa Diyos-Diyosan? O yung pagkilala sa ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos? Na po, ayan po ang problema ng society, ang tunay na problema ng lahat. No po. Galit ang Diyos, no? Galit na galit ang Diyos sa idolatry, kaya sa Ten Commandments po, tignan niyo po yung Ten Commandments, no po. Ang unang dalawang utos ay warning against idolatry, no po. Mababasa po natin yan, yung first two commandments sa Exodus chapter 20, verse 3 to 6. Ano po? Ito po yung first commandments, no po. Sa Exodus chapter 20, verse 3, ito po yung unang utos. Ang sabi po dyan, huwag kang sasamba sa Diyos, sa ibang Diyos, maliban sa akin. Tama po ba? Na yan po yung nakasulat sa na first commandments, no po? Exodus chapter 20 verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Amen. Ano naman po ang pangalawang utos, no po? So iba-iba kasi, no? Sa Catholic Church, no po, sa mga kapatid nating Katoliko, iba po yung nilagay nila na second commandments, no po? Pero pag babasahin natin ang second commandments sa Bible, sa lahat ng Bible na babasahin nyo, no? Maliban na lang sa mga hindi tunay na Bible, ha? Sa lahat ng version ng Bible na babasahin nyo, ang ikalawang utos ay nasa verse 4 hanggang verse 6. Ang ikalawang utos sa verse 4, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. No po? Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin. Huwag daw luluhuran, huwag mong yuyukuan. No po? Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos, ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ngunit pinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Yan po ang second commandments. No po? Pero sa iba, no, ang second commandments kasi ayon sa Catholic Church, no, kung i-check nyo po yung mga simbahan, nandoon po sa labas, ang second commandments po na nilagay nila, nilampasan po nila yung chapter 4 to 6. Ang kinuha po nila na second commandments is yung yung verse 7. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Amen. Na po. Nilampasan po nila tong verse na to, yung verse 4 to 6. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yukuran or ni sasambahin. Pwede nyo pong buksan yung mga Bible nyo para po ma-check nyo po kung tama po yung sinasabi ko, no? Sa Catholic Church po, ang kinuha po nilang second commandments, verse 7 na kagad. No po? Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na parurusahan ko ang sino mang gumagamit nito ng walang kabuluhan. Yan po ang 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 second commandments. Pero ang katotohanan po, yan po ang third commandments. No po? Ang ginawa po nila para po maging 10 diyan, hinati po nila yung pang 10. Yung huwag kang magnanasa sa di mo asawa at yung huwag kang magnanasa sa gamit ng iba, ng iyong kapitbahay. Pero kung babasahin niyo po yung Bible, isa lang po yun. That's the 10th commandment. No po? Ito pong 7, ito po ang third commandments. No po? So, ibig sabihin, nilampasan po yun. No, bakit kaya yan nilampasan? No po? Continue po tayo. No po? Isa pang revelation po na mapupunan natin po dito kung bakit po nagkaroon ng tagpong ganon sa Mount Hermon, no, na kung saan tinanong ni Jesus kung sino siya at sinabi ni Peter kung sino siya because, no, Jesus wants to reveal that He is the Messiah. Who is the Messiah? No, the Christ, the Son of God. No po? Kailangang ideklara ni Peter na isang tao na si Jesus ang Kristo at anak ng buhay na Diyos, no? You are Christ, the Son of the living God. Yun po ang sabi, no? Bakit? Ano po, ito po ang ibig sabihin. Upang burahin at pasinungalingan ang lahat ng mga naunang deklarasyon tungkol sa anak ng Diyos sa lugar na yon. Amen. Dahil marami po ang nagsabi doon na ito ang Diyos, ito ang Diyos, ito ang anak ng Diyos. At doon po ginagawa ang lahat po ng mga karumal-dumal na bagay sa harapan ng Diyos, no? Kaya pumunta doon si Jesus, no po, para ideklara
na kung sino ang tunay na Diyos at kung sino ang tunay na anak ng Diyos. Amen? Para pasinungalingan ang lahat ng mga deklarasyon ng tao sa lugar na yon. Amen? Kaya napakahalaga po ng tinanong niya si Pedro kung sino ako sa tingin mo, no? At nung sinabi ni Pedro na ikaw ang Misaya, ang anak ng Diyos, at sinabi niya kay Pedro, hindi tao ang nag-reveal sa inyan kung hindi ang aking amang Diyos na nasa langit. Amen. So yun po yun, no po? They must completely believe, surrender, and confess in front of the gates of hell. No po? Kasi napakamarami ng kasinungalingan ang ginawa dun sa lugar na yon, no? Napakarami ng deklarasyon kung sino ang Diyos nila, sino ang Diyos nila. Ngayon naman, kinakailangan merong mga believer, no? Of Jesus Christ, no? Na magdideklara completely na maniniwala ng full surrender at magko-confess sa harapan mismo ng mga pintuan ng impyerno o gates of hell, gates of Hades, no, sa lugar na yon para pasinungalingan, no? Para ideklara na lahat ng mga yon ay kasinungalingan at doon mismo sa lugar na yon, ang sabi ni Jesus, no, itatayo niya ang kanyang iglesia, no po? The Messiah, yan po yung revelation diyan eh. On the top of Mount Hermon, matapos ideklara ni Peter na siya ang anak ng Diyos, the God, the Father himself, no, declared Jesus as His beloved Son. Doon din po ito naganap tong lugar na to. Sa Matthew 17 verse 1 to 5, pagkaraan ng 6 na araw, no, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at si Juan sa kanyang kapatid at sila dinalang bukod sa isang mataas na bundok, no po. Nagbagong anyo siya sa harapan nila at nagliwanag ang kanyang muka na tulad ng araw at pumuti ang kanyang damit na tulad ng ilaw. At nagpakita sa kanila sila Moses at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Alam niyo po, meron ding sekreto dyan kung ano yung pinag-uusapan nila, pero out of topic po yan eh. Tsaka po natin matalakay siguro sa susunod. Verse 4, sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti na tayo ay narito kung ibig mo ay gagawa ako ng 3 tolda, isa sa iyo, isa kay Moses at isa kay Elias. Samantalang nagsasalita pa siya, si Peter, biglang naliliman sila ng isang maliwanag na ulap at may isang tinig mula sa ulap na nagsabi, ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako'y lubos na nalulugod. Makinig kayo sa kanya. Amen, no? The God the Father declared on that place, no, na si Jesus ang kanyang minamahal na anak, no? At siya'y nalulugod kay Jesus, no? Dineklara mismo ng God the Father doon sa lugar na yon upang pasinungalingan din lahat ng mga naunang declaration tungkol sa mga Diyos-Diyosan doon, no? Na si Jesus ang tunay na Diyos, na si Jesus ang Messiah, no? Na si Jesus ang anak ng Diyos. Amen. So ganun po, no? Ganun po kahalaga yung lugar na yon. Sa verse 18 po, ano natin, no? Balik natin sa verse 18. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, no? And the gates of Hades shall not prevail against it. Amen. Doon mismo, no, sinabi ni Jesus, no, na itatayo ko dito ang aking iglesia kung saan nandoon lahat ng mga kalumal-dumal na mga bagay. At sinabi ko rin sa iyo, ikaw na Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Hindi makakapanay sa kanya ang talangkahan ng Hades. Dito po may isang religion nagsasabi sila daw yung iglesia na yun eh. Sila daw yung iglesia pero hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos, no po? So maling-mali po yan, no? Mababanggit natin ulit yan mamaya. On this rock, ang ibig sabihin po doon, physical or yung foothill of Mount Hermon, no? Sa batong ito, sabi pong gano'n, no? On this rock, no, spiritual, ang tinutukoy po ay si Jesus. Amen? Wala pong ibang tinutukoy na ano po, na iglesia, no? Kung hindi po si Jesus, no po? At sino naman po yung kanyang church o yung kanyang iglesia, no? Ang ibig sabihin po ng iglesia, meaning those who are called out of the world, mga tinawag, no, buhat sa kadiliman, no? And are called into the body of Christ, no? Mga tinawag ni Jesus Christ para, no, maging katawan ng kanyang iglesia. Amen? Ganun po siya, no? Hindi po ito yung sinasabi nila na iglesia ni Kristo, na hindi naniniwala kay Kristo. Ito po ang mga tinawag, no? Naniniwala kay Kristo na siya ang anak ng Diyos, na siya ang Diyos, na siya ang Messiah, the saved. Amen? Yun po yan, no? Ganun po
kaano yan, katindi yung paliwanag natin diyan o yung significant ng lugar po na yon, no po. Hindi po ito tumutukoy sa building, hindi po ito tumutukoy sa isang sekta, ito po ay tumutukoy sa mga taong tinawag, no, hinango ni Kristo ayon sa pagkakasala nila at tinipon, no, bilang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Or the save. Amen? So, ang ating pong conclusion dyan, idolatry, no, is the gates of hell. Ano pong ibig sabihin nun, no? Yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan o yung pagkilala sa ibang Diyos maliban kay Kristo, no po, ang daan patungo sa impyerno or the gates of hell, no po. Sabi po sa 1 John chapter 5 verse 18 to 21, at nalalaman nating, ito po, ano, papatunayan natin na si Jesus ay hindi po tao lamang, no? Siya ay nagkatawang tao, siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos, no po? Sa 1 John chapter 5 verse 18 to 21, at nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos, si Jesus, no? At pinigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Amen. No po? Si Jesus mismo ang nag-reveal kung sino ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. Paano po natin masasabi? Sabi ng iba, si Jesus ay tao. Pero kung babasahin mo po ang Biblia, sinasabi ng Biblia na si Jesus ay anak ng Diyos at siya mismo ay Diyos. At ang sabi po dito sa verse 21, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Ano po? Tuloy po natin, no, the place of Caesarea Philippi, the place of idolatry. Nung pinakita ko po yung picture kanina, no po, mapupunan nyo po dyan na merong nakalagay dun sa Mount Hermon, yung lugar dyan, Dan, no? Yung lugar po na yan pala ay Dan. Ano po ang ibig sabihin ng Dan, no? Sino po si Dan? Alam nyo po, si Dan ay isa, no, sa mga anak po, no, mga lipi po ni Jacob, no po, siya isa sa mga tribe ni Jacob, no po. Kaya po tinawag na Dan yan kasi during that time, nasakop po yan ng mga lipi ni Dan yung lugar na yan, no? Kaya tinawag po din niya na Dan, no po. Mababasa po natin yan sa mga Hukom chapter 18 verse 12 to 14 and 30. Shortcut ko na lang po. Pero ito pong buong story na to is mababasa nyo sa mga Hukom chapter 17 and chapter 18, no po. Na kung saan ang mga lipi ni Dan, no? Ang mga lipi ni Dan kasama ang mga lipi ni Ephraim ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan during that time sa lugar na yon. No po. Sa Hukom chapter 18 verse 12 to 14 and 30, summary na lang po ito para mabiyul lang natin. Nagkampo sila sa may lungsod ng Jearim sa Juda at sa hanggang ngayon ang lugar niyon ay tinatawag na kampo ni Dan. Amen. Mula doon, dumaan sila sa kabululan ng Ephraim at nagtuloy sa bahay ni Mikas. Sinabi sa kanila ng 5 nagsiyasat sa lais sa bahay na ito ay may isang imaheng balot ng pilak bukod pa sa ibang Diyos-Diyosan. Meron daw dong isang imahe o Diyos-Diyosang balot ng pilak or gawa sa pilak. At epod, ano ang palagay nyo at mainam nating gawin para makuha ang mga iyon? Yung mga lipi po ni Dan at nila Ephraim, sinugod po nila yung lugar na yun para sakupin, no? At alam nila, nakita nila na yung mga tao doon ay may sinasambang Diyos-Diyosan na balot ng pilak, no po? At pinagtangkaan po nila yung Diyos-Diyosan na yun, no? Bagamat sila po ay alam nila na si Yahweh, no? Ang ating Diyos Ama ang nagsugo sa kanila. At ano po ang nangyari? Nasakop po nila yung lugar. At nakamkam po nila lahat po ng mga ari-arian, pati yung Diyos-Diyosan na yon ay pinag-interesan po ng mga lahi po ni Dan na lipi po ng Israel. Amen? At sa verse 30, ito po ang ginawa nila. Pinagtayo nila ng altar ang Diyos-Diyosan ni Mikas at kanilang sinamba. Amen. Ito po. Ayun po ang ginawa ng isa o dalawa sa mga lipi ng Israel, no? The tribes of Israel, no? Si Dan at si Ephraim, sinamba po nila yung Diyos-Diyosan ng mga Baal at mga Diyos-Diyosan dun sa lugar na yon. Kung saan, dun din yung dineklara ni Jesus na siya ang tunay na Diyos. Amen? So, ibig sabihin po, no?
napaka-signifikante pala nung lugar po na yun, no? Kaya sabi ko kanina, yung idolatry po, ayan ang pinakamalaking problema po ng lipunan sa totoo lamang po. Bakit po kaya? Ano po? Sa Revelation chapter 7, verse 4 to 8, kung tignan po natin to, ito po kasi yung mga yung mga pahayag no tungkol sa mga taong naligtas, sa mga taong tinatakan. At dito po sa Revelation chapter 7, verse 4 to 8, ipinakita po dito no na tinatakan yung mga tribes of Israel, yung mga lipi ng Israel. Ito po no, sabi dito, narinig ko ang bilang ng mga natatakan. Ang bilang ay 144,000 na tinatakan mula sa lipi ng mga taga-Israel. 12,000 mula sa lipi ni Judah, 12 mula sa lipi ni Ruben, lipi pala ako ni ano no. 12 tinatakan sa lipi ni Gad, 12 Azer, 12,000 Naphtali, 12,000 Manases, 12,000 Simeon, 12,000 Levi, 12,000 Isakar, 12,000 Sabulon, 12,000 Jose, 12,000 Benjamin. Ano po ang mapupunan nyo po dyan? Sabi ko kanina, si Dan at si Ephraim ay kabilang po sa 12 tribes of Israel. Tignan nyo po ano ang resulta ng kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano ang naging resulta ng kanilang pagsamba doon sa mga Diyos na diniklara doon sa lugar na yun? Or nagkaroon sila ng different idol, no? Ng mga Diyos-Diyosan na hinubog ng kamay ng tao, gawa sa pilak, gawa sa kahoy, gawa sa ginto at iba-iba pa. Amen? Ang nangyari po, no, tinanggal po sila sa lipi ng Israel na mga tinatakan upang magkaroon ng kaligtasan. Ganun po katindi yung parusa, no, ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagsamba sa Diyos maliban sa ating Panginoong Hesus, no? Pagsamba sa tunay na Diyos. Amen? Kaya napakalaki pong kasalanan or problema yung idolatry. Ano po? Inalis po dyan sa lipi nila si Dan at si Ephraim. Pinalit po si Levi at pinalit po dyan si Jose. Ano po? Sa mga tribes of Israel. Ibig sabihin, ang mga lipi ni Dan at mga lipi ni Ephraim, base dito ay hindi mga natatakan or hindi mga maliligtas. Amen. So, ganun po katindi yung problema kung ang mga tao pala ay sumasamba sa Diyos-Diyosan or may kinikilalang ibang Diyos maliban sa ating Panginoong Jesus. Amen? So bilang conclusion, ulitin ko lamang po, idolatry is the gates of hell. Ang ibig sabihin po pala, yung mga sumasamba, particularly sa mga Diyos-Diyosan, iyan po ang pinakamalawak at bukas na daan patungo sa hell. Amen? Sabi po dito sa 1 John, ulitin ko lang po, verse 5 to 18, at nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos. Sino ang tunay na Diyos? Sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa Diyos-Diyosan. Amen. Ibig sabihin, ang lahat pala ng hindi kumikilala kay Jesus, na bilang Diyos, na bilang anak ng Diyos, ay nalalagay sa alanganin. No? At tinuturing na idolatry at sila po ay malawak ang daanan papunta po sa pintuan, papunta sa gates of hell. Amen? Conclusion again na po, worship God in spirit and in truth. Paano pala ang tunay na pagsamba sa Diyos, no? Si Jesus mismo nga nagsabi nito po, ano po? Sa verse 23 ng John, anong chapter po ito? Nakalimutan ko ilagay yung chapter. Subalit dumating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Paano sumamba sa Diyos? Ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Ang pagsamba para sa Diyos ay sa pamamagitan ng espiritu at katotohanan. Walang imahe, walang kung ano man. Kung hindi your spirit ay sasamba sa Diyos, no, sa espiritu din ng Diyos, no, sa tulong ng banal na espiritu. Amen? God is a spirit and his worshipper must worship in spirit and in truth. Si Jesus Christ po ang nagsabi po niyan. And conclusion pa po natin, Jesus is God. No po? Jesus is Lord. Siya po ay tunay na Diyos. At napakamalaking kasinungalingan ang nagsasabi na si Jesus daw ay tao lang.
At meron silang ibang sinasambang Diyos maliban kay Jesus. No po? At mas kinikilala pa nila yung kanilang founder bilang mas mataas kay Jesus. Na napakamali, napakamalaking kasalanan, napakamalaking bagay para sila ay mapunta sa gates of hell. No po? At dapat po natin silang paliwanagan at turuang maigi para po hindi maganap o hindi mangyari sa kanila ang kalunos-lunos na bagay. Ano po? Because sabi po sa Philippians chapter 2 verse 6 and 7, basahin niyo po sa kahit na anong Bible, maging sa Bible nila, pero hindi po sila nagbabasa ng Bible, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, si Jesus po ang tinutukoy. Basahin niyo po yung buong chapter. Hindi niya ipinagpilitang mananatiling kapantay ng Diyos, no? Kahit daw taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Kung taglay niya ang kalikasan ng Diyos, sino siya? Diyos po siya. Kagaya ng sinabi kanina ni Peter, no po? Hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kung kapantay ka ng Diyos, sino ka? Diyos ka. You are God the Son, God the Father, and the Holy Spirit. Yan po yung Trinity, no? At namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, siya po ay nagkataong tao kasi. Pero mayroon siyang original na form. Ang original na form niya is Diyos, no? Who being in very nature God. So, sa New International Version, no po, who in being in every nature God, no, very nature God, ibig sabihin, sino si Jesus? Siya ay Diyos. Ang binabasa lamang kasi nila ay yung nakalagay na si Jesus ay tao. Sinasabi po doon sa Bible na si Jesus ay tao dahil siya ay nagkatawang tao during that time. But, who being in every nature God, did not consider equal with God something to be used to his own advantage, no? Rather, be made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. No po, siya pa ay dumating sa mundo, sabi niya, narito ako upang maglingkod, hindi upang paglingkuran. So, kinuha niya po yung pinakamababang pwesto. But, who being in very nature God, Jesus Lord, Jesus is God, no? Jesus is Lord. At marami pa po tayong Bible verse na mababasa na si Jesus ay God, no po? Sa John 1:1, John 1:14, John 20:28, Titus 2:13, Hebrews 1:8, John 8:58, John 10:30, Colossians 2:9 at marami pa pong iba, ano? Na nagkasabi na si Jesus ay God. So, kung tayo halimbawa naman ay kabilang doon sa lugar sa sinasabi niyon at sinasabi nila na sila yung iglesia na tinutukoy daw ni Jesus doon, pero sila mismo ay hindi naniniwala kay Jesus, kalunos na bagay ang mangyayari po sa kanila. Amen. At hindi lamang po yun din ang tinutukoy naman dito, kung hindi mo talaga tinanggap si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, nalalagay ka po sa napakalaking kapahamakan. Amen. Dahil ang sabi dito, no, ang lahat daw ng hindi kumikilala kay Jesus o hindi tumatanggap sa kanya at ang mga pinapahalagahan nilang bagay ay iba maliban kay Jesus, no? Siguro yung iba ang sumasamba sa pera, yung iba sumasamba sa kung saang mga bagay. Yung iba mas priority nila yung gano'n, no? Ito po yung binibilang na idolatry din or pagsamba sa mga Diyos-Diyosan kasi mas pinapahalagahan po natin, no? O ng mga ibang tao, yung mga ibang bagay no tungkol kay hindi si po si Jesus, no? Kaya po siya pumunta sa lugar na yon, no? Para sabihin kung sino siya, no? Itinuro niya sa atin, balikan ko po yung verse. Ang sabi po dito ni Peter na ni John. Ang sabi po dito ni John sa John chapter 5, no? First John chapter 5 verse 18 to 31. At nalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa. Si Jesus mismo yung nagturo upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Heso Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, no? Mga anak, lumayo kayo sa Diyos-Diyosan. Basahin niyo po yung Bible niyo. Huwag lang po tayong maniwala sa mga tinuturo ko lang or sa tinuturo ng iba, tinuturo ng kung sino man, ano po. You have to read your Bible. Ano po? Kaya nga po ang sabi dito, last verse na po to, sinabi sa kanya ni Jesus, sa kong daan ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. So yun po yung topic natin. Sana po natutuhan po natin, no? At ang sabi po sa atin, lumayo daw po tayo sa mga Diyos-Diyosan. Yun po ang story po ng verse na yun kung bakit po ipinahayag at tinuro ni Jesus yun doon mismo sa
ilalim ng Mount Hermon. Amen. Wait lang, ba't nawala na ako yata? Yan pa. Amen. Sige po. Sis Mina, can you take over muna kasi nawawala, hindi ko mabukas yung ano. Si Pastor Norma po ba? Pastora Norma, makakapag ano po kayo, share? Wala, ba't di ko makita yung ano ko?